Hey yo, good day everyone. Welcome to bigla ang video dito sa American Outride. Nag-iikot lang ako, as in nagvo-vlog ako, nag-iikot lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Then napadaan ako dito sa Y-Zone, dito sa may Mandaluyong. At ibang-iba na pala ngayon ang Yamaha Y-Zone. Would you take a look at that? Itong video na to para to sa anak ko. Anak, yung anak kong dalaga. Anak, tamo, nandito ako sa Y-Zone. Dito ko sana gustong dalhin. Anak, yung R15 na gusto mo. Ang ganda na lang, ang luwag ko. Buti na lang pala napadaan ako dito at ang bait ni na kuya. Pinag-park ako dun sa Wow. Okay, dito na muna yung first stop natin for today. Nagra-ride lang naman ako for riding purposes. Basta nagra-ride lang ako. So, hindi ko akalain na ito yung matatalisod ko for today. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupuntang una. Okay, let's take a look around. Now, I have a love-hate relationship with Yamaha. Kasi, anak na tinapa the R1M and the GYT-R R6. I have a love-hate relationship with Yamaha kasi mahal kasi puta. Bakit kasi ang mahal eh? Diba? Sa lahat ng yung Japanese Big Four, yung tawag dito, yung Big Four companies ng mga motor sa nabubulol tuloy ako. Japanese Big Four. Sa Japanese Big Four, Yamaha at saka Honda ang may pinakamahal na mga units, wag daw upuan. Okay. Which is ewan ko, I know kung bakit sila mahal. Marketing, branding, the name, the prestige, whatever. Alam ko gusto nila ng profit. Alam ko it's their business model. But, alam mo yun? Ewan ko, nanghihinayang kasi. Look at this, R1M. Jesus, man. Hindi natin pwedeng upuan kasi may, wag daw upuan. And this is the R6. Dati na naghahanap ako ng motor na bibilin, naka-testing ako ng isang second-hand R6. Hindi ko lang siya nagustuhan kasi may bug down issues yung kanyang fueling. So ayoko na ng hassle ng magpapa-remap ako ng R6. But damn, this bike is fast. Dito tayo. This is the Sniper 155. Uma Racing. Okay, Underbones. This one is the R7. Ito, ilang beses ko na ito nagawa ng video na to. This is actually a very good bike for those na who wants to... Nakikita nyo ba? Ayan. For those who wants to enter the sports bike scene, na ayaw nyong ma-overwhelm muna ng technology and overkill power, this is the bike to go for, the R7. Ay maganda ang reviews ng nito, handling, yung performance ng suspension. Medyo may issue lang ng kaunti sa brakes. For some reason, ito, according to yung basta trusted source ko, kapag daw naka 100% ka dito, brake, mararamdaman mo parang may brake fade or hindi, parang kulang yung parang nagiging spongy yung feel. Pero daw kapag 3/4 pressure, yung 75% pressure lang ang braking mo, makukuha mo daw yung best braking performance. Nakakatawa. Pag naka 100% ka, may problema. Anyway, that's just based on kwentuhan with someone I know na I can trust with information. Ang maganda kasi dito, talagang mahahasa ang skill mo dito sa sports bike riding kasi kukonti ang technology nito. And buti na lang, meron siyang adjustability sa suspension. So, yun naman ang mahalaga doon. This is the R3. Ito ang isa sa mga frustrations ko sa Yamaha. Well, hindi naman kasalanan ng Yamaha na hindi sila gumagawa ng motor para pasok sa 400cc rule ng Pilipinas. Okay. Now this R3, this is a good enough bike for expressway riding. I can tell you that. Itong R3 deserve nito na makapag-expressway. Kaya nitong mag-expressway. Ito pa.
kayang-kaya nitong pang expressway. Yun nga lang dahil dun sa rule natin ng 400cc rule, hindi siya legal na pwedeng ipasok sa expressway. But kung ang pag-uusapan is performance and yung capability, ito na siguro yung isa sa mga one of the best entry level expressway bikes na kung wala lang yung 400cc rule, this R3 is a good bike for for sports bike riding sa expressway. This is the R15. Ito yung M version, R15M. So parang siyang yung baby R1M. Yan. This is good for beginners na hindi naman talaga nag-expressway but they want to enjoy riding, city riding, urban riding. At ito yung tipong talagang pwede mong hasain ng skills mo sa Marilaki. Well, I know that's bad. Tapos ako pa yung nagsasuggest coming from me, parang, di ba? There is a way. Okay, wait lang. There is actually a way na makakapaghasa ka ng skills mo sa Marilaki, public roads, without breaking the law. And isa lang naman yun eh. Unang-una, wag mong i-break yung speed limit na 50 kilometers per hour. And I'm telling you right now, in my experience, sa 50 kilometers per hour sa cornering, marami kang matututunan. Actually, marami kang matututunan. Hindi yun baliwala. Ang iba kasi sabi nila, kailangan mo daw maging mabilis para may matutunan ka, mahasa yung skills mo. That's bullshit. Yung 50 kilometers per hour sa Marilaki using the R15M is good enough para turuan ka ng proper riding skills na hindi ka lumalabag sa batas. Tapos sundin mo lang yung do not cross the double yellow lines, tapos huwag ka lang singit ng singit sa kanan. You will enjoy learning how to ride on the R15M. I can tell you that. Pwede to, kaya sasabi ko pwede mong hasain yung skills mo sa bike na to kapag dadalhin mo to sa Marilaki. This is a very capable bike. Ang kagandahan nito, this is cheap, affordable. No, it's not cheap, it's not affordable. Correct. I stand corrected. This is still expensive because this is Yamaha. But I mean, 'di ba? Kung may pera ka talaga, then ito yung isa sa mga 150cc sports bikes na pwede mong bilhin na sulit. Okay ang makina nito. Ako naniniwala ako mas okay ang makina nito sa makina ng Honda. Ang Honda may kakaibang, ewan ko. Ang ayaw ko lang dito is suspension. Yun lang naman suspension. Tas yan. Tsaka preno. Yun ang isa sa mga Achilles heels ng Yamaha. Preno at saka yung suspension. Maliban na lang kung ganon. Kung naka-flagship ka. Yan. Kung naka-premier flagship R1 ka, eto lahat okay to. R6 na GYTR, ito talagang kargadong R6 to, okay to. Pero pagdating sa mga base model like the base R3, ang preno nito feels like wood. Kapag sustained braking, yung long braking at saka yung sustained braking, multiple brakings, so ibig sabihin cornering braking, feels like wood. Parang numb, parang manhid ang pakiramdam ng brake feel nito. I haven't tested the R7, so wala akong masasabi sa R7. May na-test na akong R3. R15 may na-test na ako ba yung standard model dati. Ito naman ayoko nung hindi siya predictable yung suspension play niya. Minsan okay, minsan hindi. So I don't know, maybe it's the valving sa loob ng hydraulics, but I don't know. The Aerox and the Sniper, these are the dirt bikes, the monocross, 250X, the 125YZ. Ito naman, ito dati gusto ko itong bilhin kasi para makapag-aral kami ng anak ko. Pwede ko itong gamitin ng anak ko. Makapag-aral siya ng dirt riding. And like I said in some of my videos, ang isa sa pinakamagandang paraan para turuan o hasain ng skill mo regarding on how to handle yung traction, how to manage your traction, yung grip, dirt riding. Kasi dito loose surface ang riding mo eh. You can improve your handling skills and the bike will teach you how to do that kasi mararanasan mo yung slip out, slip in, mararanasan mo yung sliding, mararanasan mo yung chattering, mararanasan mo yung losing traction, everything. Pag nahasa mo yung feel mo yung feel and feedback dito sa dirt ride, pag
pag lumipat ka dun sa mga road bikes, mas malaking improvement sa skills yun. What else? Bilisan natin. These are the Mio. Yan. Naghahanap ako ng mga second hand na Mio. Merong mura pero dispalinghado. Yung mga maayos ay mahal, parang mas maganda pa bumili ka na lang ng brand new. Yung sanang trip ko yung Fazio. The Fazio. Kaso mahirap maghanap ng second hand niya na mura. At siya naman ay palaging out of stock. So this is the PG1. Ito yung paano ba tatawagin ito? Para ako ang tawag ko dito, this is the urban moped, di ba? Ang moped nga pang urban. Anyway, this is the ano ba? Moped scrambler. Ang tawag ko dito, moped scrambler. So it looks like a scrambler. Ito ang galawan nito. Parang akala mo pinalayas ka na ng asawa mo. So may lalagyan ka ng mga gamit. Ito yung pwedeng pang endurance na small displacement. Kaso kung ako mag-i-endurance, mas pipiliin ko na lang yung scooter na lang. Kasi gas and go lang yun, tas mas matipid. Depende na lang kasi may mga endurance na syempre may qualifications yung CCs, yung displacement. Pero kung open displacement, small displacement na lang ako. Small displacement, 150cc scooter, layo na mararating. Mas matipid. Let's look at the center aisle. Kung ang asawa ko ay mahilig ding mag-ride, okay sa kanya ang maging backpack o maging pillion rider. Eto, the T-Max. Ito yung gugustuhin kong bilhin namin dalawa. Kung mahilig siyang, kung okay sa kanya ang umangkas sa motor. Ayaw niya kasi. Tsaka ayaw ko rin. Kasi naku, Diyos ko, napakalaking distraction ng asawa ko. Saway ng saway, palo kay palo, kurot kay kirot. But anyway, ito, the T-Max. This is probably the best maxi scoot. According to reviews na napanood ko sa ibang bansa, according to reviews, napakaganda ng performance ng T-Max. So kung magma-maxi scooter ka na rin lang, kung may pambili ka, kung meron kang milyon, magkano ba to? I think this is 650,000 pesos. Ay, 2018 pa to eh. Wala bang bago? This one, mas bago to. 780,000 na to. So I think this is, I don't know, maybe this is an up-spec model nun, or yun yung base model. Hindi, naka-Akrapovic din, tsaka naka-full system Akrapovic yun eh. 650,000. Ito 780,000. Pero ano dito? Anong pinagkaiba ng T-Max na to? But anyway, kung meron kang 1 milyon, then there. The T-Max is a very good investment. Ang X-Max kasi, ang problema kasi sa X-Max, makikita nyo ba nasa middle? Yon ang problema sa X-Max. Nasa 300cc lang kasi siya eh. This is 306,000 pesos. But again, katulad nung R3 na nandoon, this is a very good expressway scooter. Pwede to eh. Pwede to kasi nakatesting na ako ng ganito sa expressway. O yun na, inamin ko sa inyo nailusot ko sa expressway ang isang X-Max. Pero konti lang. Doon lang sa may Kanlubang Kalamba. Yun, Kanlubang. Kasi doon, walang toll doon eh. Wala kang papasuking toll. So, doon sa basta, hindi ko na sabihin kung saan. Basta doon, kung alam nyo yun, alam nyo na. Yun na yun. Okay? Kahit nga mga tricycle, bumabanat doon eh. Pag sa madaling araw, galing ng Kalamba. O ng Kanlubang. But anyway, ito okay to eh. Capable to. 306,000, sayang to eh. Kung wala lang yung 400cc rule. Okay, let's go to the hooligans. Ito yung mga hooligans, mga MT series. This is the MT-03. So kung ayaw mo ng R3 na sports riding posture, you want the naked version, it's the MT-03. Pero kung ako pa pipiliin, kung may pera din lang ako naman, dito na ako sa R3.
kesa dito. Doon ako sa R3. This is the MT-09 SP. Nasaan yung ano? Ayun, ito. Ang katapatan niya itong MT-07. So, kung ako papipiliin kung MT-07 or MT-09, doon lang ako sa MT-09. Yun nga lang, mas mahal siya, pero I mean, ang problema kasi, ang naisip ko, kapag nag-MT-07 ka, somewhere down the road, mapapa-upgrade ka sa MT-09 eh, kung magugustuhan mo yung MT-07. So mag-MT-09 ka na kaagad. Ngayon, kung gusto mo yung naked or upright riding position, kung ayaw mo ng upright riding position, go straight to the R7. Kasi wala pa yung R9. Okay? So R7. Pero ang the ultimate, ilang minutes na tayo? Naku, mag 20 minutes na pala. The ultimate super naked, one of the ultimate super naked, the MT-10. Yung MT-10, ang sinasabi, ang daming reviews dito na yung MT-10 is a very capable road bike. Overkill siya sa, as in talagang parang nga siyang sabi nila parang kumuha ka ng R1, tinanggalan mo ng fairings, nilagyan mo ng handlebar, yun ang MT-10. There are slight differences sa mga tech packages, but they have the same, essentially they have the same electronics and features ng R1. It's just that ito talaga, this is a different platform, upright riding position, naked. This can be very comfy, very comfortable. And if you have 1 million pesos, nasan ba yung camera ko? Ito. Okay, last 2 minutes tayo. Last 2 minutes. Let's take a look at the other bikes. Hindi ko napapakita sa inyo yung mga adventure bikes kasi hindi ako mahilig sa adventure bikes. Where else? XSR to. This is the 700. Oh yan. Again, another Kaya lang ako mag-XSR kung ang habol ko is yung forma ng classic, retro, modern classic, retro, something naked bike. Yun lang ang dahilan kung ba't ako mag-XSR. Pero kung hindi ako masyadong mabusisi or maselan sa forma, ayaw kong pumorma at ayaw kong hindi naman ako pa-cool or paano, I will settle for the MT series. Okay, yung mga MT series. Pero kung sa MT, I'll go for the MT-09. Yun nga lang, mapapaisip ako, MT-09 or the R7 or yung darating na R9. Depende. Pero kung R7 versus R9, I think I'll be happy. Makukontento na ako sa R7. I believe makukontento na ako sa R7. It's just so sad, hindi ako nakapag-test ride ng R7 and I don't know if I can test ride ng R7. Ba yun? And wala tayong makita. Here's the rest of the shop, of the showroom. MT series, naka-display. Ang sabi nila, again, this whole thing, this new place is the showroom. Tapos nandun yung service, tapos merong isang bike shop dun sa likod. That's it. Ayan, nakatalisod ako ng magandang sightseeing today. Akala ko wala akong makikitang maganda. Naghahanap ako kanina ng chicks. Ibang chicks pala ang makikita ko. Mga nagseseksihang mga Yamaha units. Pero katulad ng mga chicks, I cannot afford ang mga to. mga sabi nga nila sa mga babae, mga high maintenance to mga to. Cannot afford. Ang mahal ng Yamaha. Para sa akin namamahalan ako sa Yamaha. But how I wish Yamaha can rev my heart. Oh yeah. Para naman talagang vlogger. Anyway, I'll see you on the road. I'll see you on the next video. Maraming salamat.